Sana buhay pa ang anak nyo kung sinamahan nyo lang. Sana mas minahal mo anak mo kaysa sa mga inaalagaan mong hayop. Wasak na wasak ang puso ngayon ni Eliana Atienza dahil sa hindi inaasahang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Eman Atienza. Napakasakit daw para sa kanya ang mawalan ng kapatid sa napakabatang edad. Pumanaw ang content creator at social media personality sa edad na 11. Idinaan ni Eliana sa kanyang Instagram page ang nararamdamang pangungulila sa kapatid kalakip ang ilang litrato nila, together nakuha sa iba't ibang okasyon. I miss you, Eman, with everything that I am and will ever be. I see you in the sunlight between the tree canopy and in the endless stars I know must be there, hidden by city lights. Ang simulang pagbabahagi ni Eliana para sa kapatid. We were supposed to co-create a better world where our children could play together and we could laugh, knowing we fought and struggled to build this for them. I hope this message reaches you wherever you are. Call me soon, okay? Ang mensahe pa niya sa namayapang si Eman. Sumagot naman si Kuya Kim sa mensahe ng anak para kay Eman. I love you, Eliana, so much. Tight hug. Daughter si Eman ang bunsong anak ng Kapuso TV host at trivia master na si Kim Atienza at ng kanyang asawang si Felicia Atienza. Nauna rito, inalmahan ni Kuya Kim ang paninisi sa kanya ng isang netizen sa pagkamatay ng anak. Hindi niya pinalampas ang naging komento ng naturang social media user sa ipinost niyang video ni Eman kalakip ang kanyang mensahe para rito. Ibinahagi ni Kuya Kim sa Instagram ang isang TikTok reel kung saan mapapanupidi si Eman na kumakanta ng Sailor song ni Gigi Perez sa loob ng recording studio. Ang caption ng TV host sa kanyang IG post, "The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." Sa comment section ng video, isang netizen nga ang nangaral sa pamilya ni Kuya Kim tungkol sa pagkamatay ni Eman. This is a common issue. Many people misinterpret scripture to fit their own narratives. But let's be clear. God did not take her life. She made that choice herself. If you are truly in Christ, the Holy Spirit will convict you to repent for the ways you may have fallen short as a parent. This is an open rebuke. You were meant to be her primary protector, teacher, and guide. Tragically, she was left without the support she needed from the one who was supposed to be her anchor. Proverbs 22:6 says, "Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it." It's a message from God to all the parents that failing to do so is a sin, sabi pa ng netizen. Sumagot dito si Kuya Kim at tinawag na evangelical bully ang nag-comment. You are an evangelical bully. My Eman did not make that choice as clearly as you make choices. My Eman was clinically depressed. Ang paglilinaw ng trivia master. Okay po mga kapatid, ako talaga nawawala ako dahil masyado akong nalulungkot. Totoo. Sabihan na nga sa bawat pagpanaw ng ating kapwa, kalahati ng puso ang kasamang namamatay. Kami po unang-una ay nakikiramay po kami sa buong angka ng mga Atienza, partikular na po kay Kuya Kim at kay Feli dahil sa hindi inaasahan at napakaagang pagpanaw ni Eman Atienza. Ito po yung kasabihan na natural lamang para sa mga anak na ihatid ang kanilang magulang sa huling hantungan, pero kakaiba po talaga kapag ang anak ang inahatid ng kanyang mga magulang sa dako paroon, ika nga, sa huling hantungan. Nakakaano to, sobra. Nung malaman ko ito, grabe, para akong goosebumps talaga. Kasi napapanood ko mga video nitong si Eman. Marami yan. Lahat ng mga panayam niya, pati sa TikTok niya, nakikita ko yan. Alam niyo po, mga kapatid, hindi ko alam kung ano at gaano kalalim ang sugat na pinagdadaanan ngayon ng mag-asawang Kim at Feli. Grabe ito. Kasi unang-una, si Eman po ay namaalam sa hindi natural na paraan. Alam po natin yan. At alam din po natin na sa ngayon, sa halip na siya po ay binibigyan ng pangunawa ng iba nating kababayan, ay pinababaunan pa ng masasakit na salita. Yun pong pinagdadaanan niyang mental health na ito, ang depression, anxiety,
Ang unang lifeline po niyan, pamilya. Pamilya po talaga. Suporta, hindi paghusga. Pagmamahal, hindi distansya. Ganun yan eh. Ganun talaga. Sa dami na ng mga nakakausap ko na psychiatrist, di ba? Talagang sinasabi nila, ang unang-unang lifeline ng batang may pinagdadaanan na tulad ng mental health, pamilya po talaga. Romel, ano ang take mo dito? Alam mo na, lalo ngayon na lumabas si Eman yung kwentong ito, talagang maraming nababahala ngayon mga magulang sa mga anak nila na parang ay dapat pala talaga may constant na komunikasyon sa anak para malaman nila kung ano man at meron mang pinagdadaanan na sa kabila ng pangiti-ngiti, masasayang mga ginagawa, pero dapat talaga aware tayong mga magulang sa ating mga anak. Yun ang pinaka-lesson dito. Hindi po totoo yung porke masayahin ang bata, ang dalagita, akala natin ayos na ayos siya. Lalo na po kung meron siyang pinagdadaanan talaga na anxiety, depression, yung pong halakhak na yon ay paglalabas lamang ng kanyang emosyon. Sabi nga, ang may pinakamalalakas na halakhak, yan ang may pinakamalalim na sugat. Totoo yan. Yung mga ganyan. Outlet yan eh. Kumbaga wala sa matanggihan, doon na lang niya idinadaan. Diba? Sobra talaga. At saka, kung maaari po ang hinihingi ng pamilya, be kind, sabi nila. Kung hindi natin kayang maging mabait, kahit minsan lang, unawain lang sana natin ang pinagdadaanan ni Kuya Kim, ni Feli, at ng kanilang buong pamilya. Hindi po ganun kadali ang mawala ng isang anak. Isang anak na iniluwal, inalagaan, pinalaki, minahal. Huwag na po nating lagyan pa ng ibang kulay yung pagpanaw ni Eman. Oo nga, at meron pong kontribusyon ang magulang sa mga anak. Ako'y naniniwala pa rin, Romel, na nandoon na yung pag-aalaga, sa tao pa rin yan eh. Nasa tao pa rin, di ba? At saka sabi nga nung kaibigan ko, sabi niya, alam mo, ang pagpanaw naman, dumarating sa iba't ibang hugis, sa iba't ibang paraan. Yung mga nagsasabing, sana buhay pa ang anak nyo kung sinamahan nyo lang. Sana mas minahal mo anak mo kaysa sa mga inaalagaan mong hayop, may mga ganun pa. Huwag po, kasi sa iba't ibang paraan, kapag tapos na po ang misyon natin sa mundo, gagawa yan ng dahilan. Gagawa ng dahilan. May natutulog, hindi na nagigising. May mga ganun, di ba? Opo, at saka sa panahon ngayon ito, walang salita para maibsan ang nararamdaman ng pamilya. Kaya kung wala rin lang po tayong magandang sasabihin, wag na lang po. Opo, wag na natin dagdagan ang pagdurusa at kalungkutan ng pamilya. Ito ang sabi ni Juris Doctor Channel, it's natural for children to bury their parents, but far more painful for parents to bury their child. Kaya mental health should never be taken lightly. Bawat tao, iba-iba ang paraan ng pag-cope. Sa ngayon, dasal ang pinakakailangan ni Eman at ng pamilya niya. Yung pagbabari kasi ng magulang sa anak, iba yan, ibang sitwasyon yan. Sabi naman ni Dan Clavesillas, napakasakit po sa magulang na maglibing ng isang anak. Dapat po talaga nagagabayan ang mga anak natin. Nay, classmate po ng anak ko, 4 years old, masayahin ding bata, kinitil ang buhay niya. Ang mother nasa abroad, let's pray for them. Mental health is not a joke, sabi ni Dan Clavesillas. Tapos sabi ni Ching Bautista Silverio, gone too soon. This is the effect of bullying in social media. Sad but true. Not all are strong enough to accept the hateful comments of other people. Knowing that she was bipolar, she should have been closer physically to the family. Our condolences to the Atienza family. Oo, yun din ang inaano ko, Ching Bautista Silverio. Alam naman natin mula sa pagkabata, nakaranas ang batang ito ng kakaibang pagtrato sa kanyang yaya, sa kanyang galing yan. At bipolar siya. All the more na dapat ang mga magulang ay nakalapit. Di ba? Unang lifeline talaga, pamilya talaga. Yan ang kailangan. Sabi ni Tita Julie Paras, ang sabi niya,
Sa tuwing napapanood ko ang mga huling video ni Eman Atienza bago niya winakasan ang buhay niya, sobrang alarming na ang mga pinagsasasabi niya. Ang dami niyang mga pahiwatig, pati mga kinikilos niya sa loob ng banyo na parang nakaupo sa mataas na lugar ng banyo. Napanood ko to. Nagtatakip ng tenga na parang may bumubulong sa kanya. At ang huling paghahanda ng pagkain niya, ang pagpapaalam. Parang gusto ko siyang yakapin at pigilan anuman ang binabalak niya. Nakakaawa, sabi niya. Totoo yan, yung mga ganyan. Kindness isn't free. Not everyone can afford it. Please be kind. Hindi lahat ng ngumingiti ay masaya. Totoo to, wating. Totoo yan. At hindi naman po lahat ng hindi kumikibo ay malungkot. Wala pong makahuhusga sa atin sa emosyon na nararamdaman ng ating kapwa. Pero kadalasan, marami na ako nakausap, ang pinakamalakas na malakak, siya ang may pinakamalalim na sugat. Totoo yan. Kasi outlet yan eh. Nanay, no comment lang po ako, basta ang masasabi ko, sobrang masakit na mawala ng mahal sa buhay. Ang younger brother ko, 6 years nang wala. Masakit pa rin po sa pakiramdam, sabi ni Paulo Ubalde. At sabi ni Tita Nene Olanday, nakikiramay kami sa buong pamilya Atienza. Nakakalungkot, napakabata pa ni Eman para mawala siya sa mundong ito. Ayan, RIP, sabi ni Tita Nene Olanday. At sabi ni Edeletada, lahat tayo ay patungo sa pagpanaw. Sa iba't ibang paraan nga lang tayo magpapaalam sa mundo. Maaaring finish contract na si Eman at hanggang dyan lang ang buhay niya. Pangunawa at respeto ang ibigay natin sa pamilya. Totoo yan. Nako, ito po, kung di man natin kayang magpabaon ng magagandang salita, unawain na lang natin. Unawain na lang natin. Sobrang nakakalungkot po ito. At kami po, sa muli, nakikiramay po kami, si Kuya Kim, si Feli, sa kanilang buong angkan, sa maagang pagpanaw ni Eman Atienza. At meron po akong alam na anak ng mag-asawang artista na ganito din pong paraan. Ligature hanging din po ang kanyang pagpanaw, pero minisahan. Sana ganun din.